Mayong buntag pag-usab sa atong tanan mga kaigsunan. Dalay kong kaing Ginoo o una nga Domingo karon sa bulan sa Hunyo. Gakalipay kita sa Ginoo nga padayon ang iya nga bulaton, ang atong pagsimba diha kaniya. Wala gyud mapakgang mga kaigsunan o ginaot pa nga padayon kita nga malipayon gayud. O padayon kita nga badasigon gayud sa atong pagtuo o atong relasyon diha sa Ginoo. O atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang pagkamatinumanon sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa atong mga panimalay, sa atong mga ginikanan, tanan, mga anak, atong kauban sa panimalay o tanan nga mga kaigsunan, dili lamang dinhi sa Pilipinas, hangtod sa uban nga mga kanasuran nga karon nga kabuntagon nakighiusa kanato sa paghimaya, pagsimba sa Ginoo. Busa padayon lang kita sa himaya sa Ginoo. Ginaot pa karon nga kabuntagon mga kaigsunan sa ato pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ang inyong mga Biblia andam din na o nakaplastar na kita o ato lang ginahangyo nga pagkahuman sa ato nga mensahe karon nga kabuntagon tungod kay una nga Domingo karon aduna kita Lord's Supper. Balaan nga panihapon, Lord's Table, gina-celebrate nato kana matag una nga Domingo sa bulan busa palihog andama ang mga elemento, ang kupa o ang tinapay nga atong pagadawaton pagkahuman sa ato nga mensahe karon nga kabuntagon. Padayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan o gablian nato pag-usab ang atong mga Biblia dinhi sa libro sa Juan kapitulo 13. O kay una man karon nga Domingo and we celebrate the Lord's Table. Angay po nga ato pamalandungan ang mga pangitabo sa kinabuhi ni Kristo. Niadtong wala pa gyud siya gilansang sa krus Kalbaryo apan mauna kini ang mga haduol nga mga pangitabo sa iyang kinabuhi. Og we will talk about the story of the feet washing of the Lord Jesus Christ together with His disciples. Dili na gani bag-o karon nga mga terms kanang feet washing or foot washing kay ginahimo na nato kana karon sa atong sitwasyon o naana na kita ni ana ang panghugas mga kaigsunan sa atong mga kamot o dire sa atong pagpamalandong karon mao ang paghugas ni Kristo sa mga tiil sa iya mga disipulo o mga gintun-an dinhi. So ato kining pamalandungan ang 17 ka bersikulo karon mga kaigsunan og tan-aw nato kay bisan nabasa na nato ni kanunay nabatian na nato ang daghan nga mga mensahe mahitungod ini apan nindot kaayo nga karon nga buntag lain na pod nga aspeto sa pamalandong sa pulong sa Ginoo nga ato nga pamalandungan. Ang ako nga title dinhi mao kini Jesus Example Motivated by Love. Jesus example motivated by love. Kining gihimo ni Kristo mga kaigsunan mo nang gisulti niya dinha sa bersikulo 15 pagkahuman niya nga giugasan mga tiil sa mga disipulo o gi-explain niya ang kahulugan sa iyang gihimo. Ingon niya sa verse 15, "For I have given you an example." Ang gihimo ni Kristo usa ka panig-ingnan o ehemplo. Ingon niya dinhi, "Given you an example that ye should do as I have done to you." Nga kinahanglan nga inyong paghimuon ang gihimo ko usab diha kaninyo. So panag-ingnan o ehemplo kini. Pero nindot kaayo nga panag-ingnan mga kaigsunan. Kay ingon ko motivated by love. Gihimo niya kini pinasikad, o nagsugod yun ang tinugdan ini mao ang iya nga gugma ngadto sa mga tinunan niya. Mabasa nato dinha sa bersikulo 1 nga giingon niya, "Now there before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end." Kaduha gyud hisgutan gi-mention din na ang pulong love o gugma mga kaigsunan. Motivated by love. O ang iyang gihimo diri sa binisaya pa kini nagsugod o nadasig siya sa paghimo
tungod sa iyang dako nga gugma sa mga iya, mga tinunan o mga niluwas o labaw sa tanan ang pagigugma niya unto the end gayod, no? Forever mao ning gugma nga adunay forever mga kaigsuonan. Kung kining word nga motivated or motivation, usa ka pulong nga kung sa balaknon pa nga pulong mga kaigsuonan, usa ka panag-ingnan o ehemplo nga tinukmod sa gugma sa Ginoo. Gitulod, being pushed by the love of Jesus Christ. Nadasig siya o ang iya nga gugma pinasikad gayod o iyang paghimo ni pinasikad gayod sa iya nga gugma. Mga kaigsuonan, let me start with this. In our society, we are used to the idea of the powerful ordering people around, mga kaigsuonan, no? Ang ato gyud nga society, ang ato nga sosyedad, ang ato nga kultura, murag na anad kita sa usa ka panghuna-una o sa atong mga pagkinabuhi nga ang mga gamhanan nga mga tao ang ilang ginahimo mao lang gyud ang pagsugo sa mga tao, mga kaigsunan, o gilabi na sa mga ginatawag natong lowly people. And the lowly people are the ones who serve. Sila ang nag-aalagad. Ug mao ka na ang istorya dinhi nga ato nga pagahisgutan karon, mga kaigsunan. Today we will study how Jesus Christ through His example changed the standard. Mao ka na ang standard sa kalibutan. Kung kinsa gani ang mga, let me use the word, powerful, gamhanan, na mga posisyon, nagsugo kita, dali na nato suguon ang mga tao, labi na ang mga ubos nga mga klase nga mga tao, mga kaigsunan. Pero ato nga tunaw na karon nga buntag kay base sa gihimo ni Kristo dinhi nga panig-ingnan, usog niya ang standard, no? So tanaw na to karon ang worldly standard or the standard of the society, our society, and Jesus standard or the biblical standard, mga kaigsunan. Siguro mangutana ako kung sa ato mga panimalay o sa ato kahang simbahan, kung mangita kita og usa ka tawo nga selfless, dili selfish, selfless or Christ-like person, kisa kang manominate nato sa inyong mga panimalay? Na ba'y miyembro sa itong panimalay kung maghimo kita og nomination? Kinsa ka sa atong miyembro sa itong panimalay nga makaingon kita kining tao selfless gayon, dili selfish. Ang iya nga pamatasan Christ-like gayon. Labi na ang iyang paghimo nini Christ-like love. Ang iyang gipakita pareho gayud sa paghigugma ni Kristo sa matag usa, mga kaigsuonan. Aron masabtan nato ni taga mo og background. Si Kristo nining panahon ng mga kaigsuonan hadol na nga ilan sang sa krus sa Kalbaryo. O kung tanaw nato ang uban nga mga libro, ilabi na sa Lucas kapitulo 22, bersikulo 24, ang mga disipulo ni Kristo nag-argue kini sila. Nagahatag sila og mga argumento sa matag usa. Nganuman, nangutana sila kung kinsa ka ang i-appoint ni Kristo nga mahimo nga highest cabinet member or cabinet posts, mga kaigsuonan, sa gingharian ni Kristo o sa panggobyernuhan sa kinabuhi ni Kristo. Who will be appointed? Kinsa ka sa ato, no? Ang ma-appoint sa dusi sa ato. Mao kini ang Lucas kapitulo 22. So naay di naman panagbingkil, kundi naay kompetisyon. Naay nagsulod sa mga hunahuna sa mga disipulo ang pag-compete kung kinsa ang mas taas sa ila o kinsa piliun ni Kristo. Ug mao kini ang background dinhi, mga kaigsuonan. Og nining Juan kapitulo 13 makita nato nga kini customary gyud ni ang paghugas sa mga tiil sa mga katawhan.
Jewish custom gini siya mga kaigsuonan. Nga kung naaduna kamoy mga bisita sa inyong mga panimalay nga muadto sa inyong balay, ilabi nag-invite mo nimo sa panihapon, ang may tabo mga kaigsuonan nga kung aduna kamoy ginatawag nga house slave o house servant, muhugas gyud kana sa tiil sa mga bisita before kana makasulod sa imo nga panimalay. Nga naman, literally hugaw ang tiil. Kaya ang ginagamit nila sa una sa paglakaw, mga sandals laman. O ang ilang karsada dili gayon nga pareho sa ato karong espaltado siminto, rough road. So paglakaw nila, ang abog mupilit gyud sa iya mga tiil. So mao kana ilang kustombre nga pag ana nila, pagsaka nila sa balay, ang house servant o house slave mukuha ginag tubig ug maghugas sa tiil sa mga bisita. So mao kining insidente dinhi. Pero ang nahitabo mga kaigsuonan ini panahon na si Kristo o ang mga disipulo wala sila slave, wala servant nga makita o mabasa nato dinhi nga present niya ito panahon na. Pero ang usap po dinhi ka butang kay wala pa yung mga disipulo nga apparently nag-offer sila nga sila umuhugas sa mga tiil, sa ilang mga kauban nga mga disipulo o sa tiil ni Jesus. Wala pa yung nag-offer. Ambot nga no mga kaigsuonan. Pero libalo na ito, kostumbre na nin sa mga Hudiyo. So, ang gihimo din ingon sa Biblia, si Kristo karon ang mitindog. Pagsulod nila sa balay, din sa versikulo 4, ingon din he riseth from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. Si Kristo ang nag-volunteer, ang nagsugod niini nga buluhaton. O niining iyang giingon nga ehemplo, example. That's why ang una nga matun-an nato dinhi sa akong outline in verses 1 to 5, ingon ko dinhi, this is example exhibited and acted. Kaya gisulti ni Kristo sa verse 15 nga ang tanan niyang gihimo usa ka butang example o ehemplo panig-ingnan para makita sa iyang mga disipulo. So mao ni example exhibited and acted. Gihimo ni Kristo dinhi. Mga kaigsuonan, this is a literal feet washing. Literal. Pero kinsa gani ka trabaho kini? Dili kini dapat trabaho sa usa ka leader. Sa mga Hudiyong customary, dili kini trabaho sa master o sa teacher, kundi trabaho kini sa sulugoon. This is a servant's job, but it is done by Jesus. Pero gihimo ni Kristo. Mga kaigsuonan, first time kini nga makita sa mga disipulo. Ingon niya dinhi si Kristo mitindog og iyang gihukas ang iyang outer garment. Na may sinina sa sulod, outer garment siguro kay mga sinina nila sa una, ibutang nato sa present situation, gitangtang niya iyang jacket. Og ingon niya dinhi nagkuha sa tuwalya og gihigot niya sa iyang hawak. Og ingon sa bersikulo 5, after that he poureth water into a basin or basin. Butang niya tubig sa usa ka palanggana. O nagsugod siya sa paghugas sa mga tiil sa iyang mga disipulo. O pagkahuman niya, iya pag yung gitrapuhan, yung sa verse 5, began to wash disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Literal, mga kaigsuonan. Pangutan ako dito, dinhi. Imagine yourself as one of the disciples when Jesus arose. Nga gaingon niya dinhi sa verse 4, sa pagtindog ni Kristo gikan sa ilang gilingkuran. Unsa ang imong reaksyon kung ikaw usa sa mga disipulo ni Kristo, mga kaigsuonan? What do you think? What would be your reaction? Dusi kita kabuok? Kung naaman dito si Judas Iscariote, kumplito sila. Kung wala, 11 kita kabuok. Daghan gihapon kita. Pero sa nakita ninyo nga ang inyong master, ang inyong leader, ang inyong teacher, mitindog
Ha? Og mikuha og tubig. Nagbutang og towel din na, og nagsugod og hugas sa inyong mga tiil. Unsa ang imong reaksyon? Mga kaigsunan, siguro ang uban sa ato sa present situation maulaw kita. Or mo kini pangutana, why do you think none of the disciples had taken the initiative to wash the others' feet? Ngano kang walay isa sa mga disipulo nga nag-volunteer o nanguna sa pagtindog o paghugas sa tiil sa iya mga kauban? Ngano ka? Mga kaigsunan. Tanaw na nato din si Kristo o gamaya mga disipulo nag-uban na sila. Mga disipulo nag-uban ni Kristo for 3 years, 3 ka tuig. O sa pag-uban nila sa 3 ka tuig, mga kaigsunan, daghan na sila nadunggan nga mga pagwali, pagtudlo, mahitungod sa gugma o pagpaubos. Di ba? Daghan na sila natunan. Preaching and teaching regarding humility, pagpaubos, o ang pagtudlo mahitungod sa gugma. Pero kung tanaw nato din mga kaigsunan, wala volunteer, nag-initiate, bisan usa sa ila nga mukuha og palanggana butangan og tubig o maghugas sa tiil sa mga kauban. Wala. Ngano man kaha? Mga kaigsunan, siguro bago pa sila hinumduman nga istorya sila, o nag-discuss sila mahitungod sa balikan nato kinsa ang mahimong pinaka greatest among the disciples, mga kaigsunan. Labas pa sa ila to sa Lucas kapitulo 22 nga mao kini ang nahitabo nila. Kinsa ka ang pinaka the boss nato? Kinsa ka tong pinaka executive secretary sa cabinet member ni Kristo? So mao siguro nga walay nag-volunteer o si Kristo na lang ang mitindog o mikuha og tubig, mga kaigsunan. Unsa ka kung kita usa sa mga disipulo og didto kita, mga kaigsunan, sa sitwasyon ngano man nga wala, probably kining mga disipulo, bisan 3 na katuig sila nga nag-uban-uban kay Kristo, nakadungog sa daghang mga wali o mga pagtulunan mahitungod sa pagpaubos o gugma. Probably these disciples found their feelings of pride and competition. Napaghihapon ang pagbati sa garbo, no? The feeling of pride and competition. Lisod kayo i-overcome. 3 na katuig, dugay na nakadungog sa wali o pagtudlo sa pagpaubos, wala gihapon. Ang naghari mao gihapon ang garbo ug ang kompetisyon, patas anay kinsa ang pasikatay, mga kaigsunan. Probably o makaingon ko din their sinful nature was still very much part of them. Naagihapon ang sinful nature mas dako ginaalagaan ba? Na may ginatawag na divine nature, na matay Christian nature, spiritual nature, pero naagihapon di ay ang mga ginatawag nato dinhi, mga kaigsunan, nga sinful nature. Nga unta mao ni nga mahinahinay nato ni nga mapaggang o mawala sa tabang o sa grasya sa Ginoo. Pero gadako naggamay na hinoon, nawa na mahinumdumi ang mga preaching o mga teachings for 3 years nga pag-uban diha kay Kristo. Wala na'y pagpaubos, wala na'y pagpractice sa gugma, wala na'y volunteerism. Kompetisyon na hinoon ang nahitabo din mga kaigsunan. Kita mo? So naghari ang garbo din Or kaya makaingon ako, kini ka mga disipulo, mga
I'm sorry sa term, slow learners. Ha? Mga slow learners kini sila. Dugay kayo pasabton, hinay kayo ang maturity sa ilang nga kinabuhi. I don't know. O kay balo mga kaigsunan. Kay nga naman ang karakter nila din ang ilang batasan, their character, brethren, kung tanaw na to din are far from being Christ-like. Layo pa sa ginaingon nato nga karakter pareho gyud sa kinabuhi ni Kristo. So mga kaigsuonan, mao kini ang ipakita ni Kristo dinhi sa verses 1 to 5. Jesus being the model. The model of servanthood. He exhibited his servant attitude. Imagine God in the flesh, willing to serve in any way that glorifies God. No? So gipakita niya din example exhibited and acted din mga kaigsunan. Mato sa ikaduha sa verses 6 to 11 kung naayon yung mga Biblia din kay nining panahon sugod sa bersikulo 6 ingon ang Biblia, then cometh he to Simon Peter. No? Miduol na si Kristo kay Simon Pedro. Miduol na, gadala og planggana nga may tubig. Ang uban dito nga mga disipulo na human na siguro. Pipila na ang hugasan. So ang sunod din si Pedro na, ingon na verse 6 din nagduol na si Kristo kay Simon Pedro. O ingon ni Pedro, ingon niya, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Ginoo, apilon ba nimo hugas ang ako nga mga tiil? Mga kaigsunan, ingon sa verse 7, Jesus answered and said unto him, what I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Kung unsa akong ginahimo karon, dili pa nimo ni masabtan. Pero imo kining masabtan sa umalabot nga mga adlaw. Karon di mo nasabtan nganong gahugas ko o mga tiil ninyo. Dili mo masabtan. Verse 8, ingon ni Pedro, Peter said unto him, thou shalt never wash my feet. Ginoo, ayaw lang hugasi ang akong tiil. Ingon niya dinhi. Jesus answered him, if I wash thee not, thou hast no part with me. Kung dili, ingon niya nga, dili ka magpahugas sa imo nga tiil, wala kay parte o bahin diri kanako. Mga kaigsunan. Ang ikaduha nga matun-an nato dinhi, not only example exhibited and acted in verses 1 to 5, but secondly, example examined and argued. Gisusi dinhi ni Pedro nganong naggahuga si Kristo sa iyang mga tiil og na sila discussion ni Kristo dinhi. Naigamay nga argument, nag-argue sila, wala sila mag-away. Discussion lang kay wala masabti ni Pedro dinhi mga kaigsunan. Now, makita nato din that Jesus approached Peter in verse 6. Now, kapangutana, if you were Peter, kung ikaw, kung kita si Pedro, putting ourselves into the shoes of Peter during this time, ang pangutana, what thoughts would have flashed through your minds as Jesus approached you? Unsa ka, no? Mura unsa man galinya mo din na, gihugasan ni Kristo, ikaduha, ikatulo, una, ikadua, ikatulo, ikapat. Ug ikaw si Pedro naa kasi ikaw mo pito dinhi. Samtang gahugas si Kristo, unsang imong una-una? Mga kaigsunan, dili ba very confusing? Ma-confuse ka, ngano unsa man dili ko masabtan. Sa iyang una-una, dili niya masabtan. O kaduha mo na, what feelings would have flooded over you? Unsa ang imong gibati o sa imong pagbati niya atong panahona. Uy, kalima na si Jesus, ikapito ra ba ko? Duol na. Uy, ikaunom na. Uy, ako na ang sunod. Mao na gyud ako na. So pag-abot niya kay Pedro, before gani maghugas si Kristo kay Pedro, nangutana siya kay Jesus Christ. Ginoo, hugasan
bapod nimo ang ako mga tiil? Apil ba ko sa paghugas? Nga naman, confused kaayo siya. O para sa iya, kung hugasan ng iyang tiil, this is a very uncomfortable situation. Uncomfortable kaya. Kaya nga naman, ako ba yung tawag sa iya leader? Ako ba yung tawag sa iya master? Akong tawag pa iya sa iya teacher? Unya, dili man ni angayan siya nga muhugas akong tiil. Ang angayan ni ang mga sulugoon raman, ang mga slaves, mga servants raman, dapat murag nabali ni. Dili ba? Ako dapat ang maghugas sa tiil sa among master. Pero nganong siya man naghugas din eh. That's why, ingon niya din eh, Ginoo, ayaw lang ko hugasi, ayaw lang ko apila sa paghugas ako mga tiil. Thou shalt never wash my feet. O nga nung dili man siya gusto nga hugasan ni Kristo ang iya mga tiil, mga kaigsuonan. Unsa man di ay? Kung ikaw karon si Pedro, si Kristo na nasa imong tiilan, ha? Galuhod ba? Gapungko ba si Kristo dito? Ikaw galingkod sa siya dito sa ubos? Kay dili man kay kinahanglan mo paubos mong gyud ka, muluhod ka o yaka ka dito aron makahugas ka sa tiil sa usa ka tawo. So siguro naulaw siya, Ginoo, ayaw lang. Ha? He was so ashamed. I think Peter he was thinking about awkwardness. Very awkward kayo. Murag dili angayan. Ang tanaw niya kay Kristo, ang gihimo ni Kristo, very degrading for Jesus' part. O kaya dili niya gusto kay si Pedro baya, leader baya po ni sa mga disipulo. Ha? Sa gihimo ni Kristo, kung sa tawhanon pa ni mga kaigsunan, natandog ang iyang garbo. Natandog, touching his ego, mo nang dili siya gusto. Or kaya ang iyang hunahuna, ha? Dili kini mao yang gi-expect sa kinabuhi ni Jesus. This is not a usual thing. This is not a common thing. Ha? Dili mao kini ang standard nga sa among kultura. Dili ba? Dili kini mao standard sa amo nga mga Hudiyo. Dili kini mao standard kung kita mga Pilipino, dili kini mao atong style sa Pilipinas. Dili man ni mao makaingon kita si Kristo gahimo nini. This is very embarrassing. Mga kaigsunan. That's why ingon siya, Lord, ayaw lang. Pero ingon ni Kristo, you know what, Peter, if I wash thee not, thou hast no part with me. Kung dili ka magpahugas o dili na ako hugasan, dili ka musugot nga hugasan nako ang imong mga tiil, timan iwala kay bahin ka nako, uli parte. Wow! Unsa nga pulong? Unsa bot ingnon niya na mga kaigsunan? Unless I wash thee, thou hast no part with me. Unsa bot ingnon ni Kristo mga kaigsunan? Duha ka butang nga akong ginahuna-huna. Maybe number one, ingon ni Kristo, unless I washed away your sins by my death on the cross, then you have no relationship with me. Kay mao makini, gi-explain din ni, makita man ang foot washing din ni, gi-apply din ni Kristo sa kinabuhi ni Pedro, kay nakita nato nga pag-explain ni Kristo din ni, may tungod din ni nasabtan ni Pedro, o gusto niya dili lang ang tiil din niya hugasan. Gusto niya pati ang iyang naong, ang iyang ulog, ang iyang kabut hugasan din ni mga kaigsunan. Pero mao na I believe spiritually ang application nina. Hangtod nga dili mahugasan ang imong sala. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa krus Kalbaryo, wala kitay personal nga relasyon diha kay Kristo. Mao ni giingon ni Kristo, thou hast no part with me. O kaya ang meaning nini mao kay igsunan, unless you submitted to me, ingon ni Kristo, and allowed me to minister to you in this way, you will never learn the lesson of humility. Hangtod nga dili ka mag-submit
no? O imong tugutan nga magminister ako diha kanimo pinaagi niining paghugas sa imong mga tiil, you will never learn the lesson of humility. Dili nimo matun-an ang mga pagtulunan mahitungod sa pagpaubos, mga kaigsunan. So yun sa verse 9, Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Banadungga ni Pedro, nga mao ni explanation, nasabtan siguro niya ang botingno ni Kristo. He grasps the significance of Jesus' words. Ingon na po ni Pedro, okay? Apila na lang Ginoo ang akong mga kamot, ang akong ulo. Di ba? Dili lang ugasi ang akong mga tiil. Liguin na lang ko. Basaan na lang tanan, kay mauri na gusto nimo. I want to have a part of you, a relationship with you. Sige, iliguy, apila na lang. O sa ingon niya sa verse 10, Jesus said to him, He that is washed needed not save to wash his feet, but is clean every whit, and ye are clean, but not all. Nga naman, dili man kamutanan, for he knew who would betray him, therefore said he, ye are not all clean. He was talking to Judas Iscariot nga may magbudhi kaniya, mga kaigsunan. Ingon ni Kristo, the verse 10 din nahugasan na kamo, meaning nahinluan na kamo, tibuok ninyo nga kinabuhi, tibuok ninyo nga lawas. Pero ang kinahanglan lang nga hinluan karon inyo lang mga tiil, kay mora nay mahugawan sa inyong paglakaw sa karsada. Kung sa'y buting nun ni Kristo din ni mga kaigsunan. Nga kita, sa ito pagdawat kay Kristo, sa ito pangayo pasaylo diha sa Ginoo, kita gihugasan na tibuok ang atong pagkatao. Gihugasan sa bililhog dugo ni Kristo. Pero sa atong paglakaw, adlaw-adlaw nining ibabaw sa kalibutan, mga kaigsunan, maabugan kita sa mga sala sa kalibutan. Ug ang maabugan sa ato ang atong mga tiil. Ug mao na ingon ni Kristo, dili na kinahanglan ikaw pa nga mahugasan sa tibuok nimo nga lawas o paliguan sa tibuok nga lawas. Ang imo lang nga tiil kay maura ka na ang maabugan sa inyong paglakaw sa karsada. Ug mausab kita. Bisag anak na kita sa Ginoo, ang kamatuoran, mga kaigsunan, napasaylo na kita ni Kristo, namatay na si Kristo dito sa Krus Kalbaryo. Apan samtang adlaw-adlaw sa itong kinabuhi, naglakaw kita ning ibabaw sa kalibutan. Ang abog sa sala sa kalibutan, mao ka na ang mupilit sa atong mga tiil. Ug mao ka na ang mo pangayuan natong pasaylo. Mao ka na ang hugasan nato, mangayog pasaylo. Pero dili na kita mga mo dawat pa kay Kristo, adlaw-adlaw. Kausa lang kita mo dawat kay Kristo. Once and for all, accepted Christ as our personal Savior. Anak na kita sa Ginoo. But daily in our Christian life, mga kaigsunan, naabugan kita sa kalibutan. Ug mao ka na ang atong nga pangayuan o pasaylo diha sa atubangan sa Ginoo. Dili ba? Nindot kayo, mga kaigsunan. Ug mao kini ang gisulti ni Kristo din na. Hangtod sa verse 11. Explanation niya ang verse 10. Pero kung saan lang kabutang dinhi, mga kaigsunan, ang kamatuoran mo kini. Balikan nato. Nga naman, why no one volunteered to take the praise of Jesus? Sa pagsugod, sa paghugas sa tail sa mga disipulo, si Kristo naghimo na ini. Nga nung wala kahay mga disipulo nga usa sa ilang nagtindog, nag-volunteer, Ginoo, ako na lang bi. No? Ayaw na lang ana, ako na lang. O kung naulaw siya, o dili maayo ang iyang pagtanaw, dili confusing kaayo ang gihimo ni Kristo, mga kaigsunan, embarrassing kaayo ang comfortable siya. Nga nung wala disipulo nga nag-volunteer nagkuha sa lugar ni Kristo. O kaya mo na lang ni, nga nung walay usa ka disipulo nga nag-assist, nagtabang sa paghimo ni Kristo ning feet washing. Wala, di ba? Meaning naglingkod lang gyud silang tanan. Nagulat, pakiramdamay kung kinsa ka mo tindog, kinsa mo una, kinsa kay mo himo nga servant of all. Mga kaigsunan, wala gyud. Nahuman, ingon sa Bible, nahuman ni Kristo sa paghugas sa ang tanan nga mga tiil sa iyang mga disipulo. Verse 12 to 17, imo ni ikatulo din Una natuna nato, example exhibited and acted
Ikadua, example, examine and argued. Ikatulo dinhi, in verses 12 to 17, example, explain and applied. Mga kaigsunan. Starting sa verse 12, so after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, know ye what I have done to you? Dini nag-explain. Huh? Ingon ni Kristo, nahibalo ba kamo kung saan ako kang ginahimo para ninyo? Ingon sa verse 13, ye call me Sir, Master, and Lord, and you say, well, why? For so I am. Gitawag niyo ako nga Master, gitawag niyo ako nga Lord, Ginoo. Ug salamat, ug sa ato pa. Tama ang inyo nga tawag sa ako, kay mao ka na ako, ingon ni Kristo. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet, ingon ni Kristo din mga kaigsunan. Verse 15, for I have given you an example that ye should do as I have done to you. Now, tanaw nato din na, there are several reasons prompted Jesus to wash his disciples' feet. Na mga rason din we will talk about the obvious reason. Unsay klaro kaayo nga nung gihugasan ni Kristo dinhi. Literally mga kaigsunan, gihugasan ni Kristo ang mga tiil sa iyang mga disipulo because their feet were dirty and needed washing. Tinuro na pa. No? Kaya nagalakaw sila nga abog ang karsada o kustumbre sa mga Hudiyo kini nga musulo sila sa balay sa usa ka tawo. Ingon nga mga bisita sila, hugasan gyud nila ang ilang mga tiil. Of course they will not be the one who will do that. It was the job of the servant or ang usa ka slave. Pero walay nag-volunteer, walay naghimo. Si Jesus dinhi ang naghimo. So ang obvious reason dinhi para kay Kristo, kay tinura anay literally hugaw gyud ang ilang tiil ug kinahanglan gyud og paghugas. That was the obvious reason. What is the symbolic reason mga kaigsunan? Unsa ang simbolo nga rason dinhi? Jesus wanted to teach them humility and love. Gusto nga itudlo ni Kristo sa mga disipulo ang humility, ang pagpaubos o ang tinud-anay nga gugma. Kaya nga naman, ingon ni Kristo, ang gihimo ko sa inyo is an example. Usa ka ehemplo, panag-ingnan. Panag-ingnan, example, motivated by love. Gihimo ko kini tungod sa gugma. Mga kaigsunan. Wala ba na humility? Mao kini atong gidiskussan ganiya. Na wala gyud nag-volunteer bisag usa. Kay nga naman bag-o pa sila nag-discuss kung kinsa ang pinakasikat sa ila, kinsa ang mahimo nga pinakahawd sa mga disipulo. Nag-compete sila. Mga kaigsunan. What is another reason nga nung gihimo ni Kristo kini? Mga kaigsunan, as their Lord and teacher, Jesus wanted to set an example for them to follow. Ug mao ka nagiingon ni Kristo dinhi. Mga kaigsunan. You see, beloved, Jesus did not wash his disciples' feet just to get them to be nice to each other. His far greater goal was to extend his mission on earth after he was gone. Because these men were to move into the world serving God, serving each other, and serving all people to whom they took the message of salvation. Maugyo ka na. Dili lang ni ipakita niya dito sa mga disipulo. Kini nga ehemplo panig-ingnan, dako kini og rason mga kaigsunan sa umalabot nga panahon, sa panahon nga wala na si Kristo dinhi sa kalibutan. Sa panahon nga biyaan niya na ang iya mga disipulo o ang iya mga disipulo na karon ang magpadayon sa ministry nga gisugdan ni Kristo. Og dako kini nga leksyon sa matag usa sa ila mga kaigsunan. Because when they are going to serve God, they are also serving each other. And they will be also serving all people, tanan nga mga tao, kung asa dal-o nila ang kaluwasan, ang minsay sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo ug may tuyo sa Ginoo diri sa kalibutan. Mao kining gihimo ni Kristo sa ila mga kaigsunan. Kung mangutana kamo, what motivated Jesus to do this example? Beloved, walay lain, Jesus did it out of love. Gihimo niya kini tungod sa iyang
walay katapusan nga gugma sa iyang mga katawhan. Mao kini giingon niya sa verse 1. That's why mga kaigsunan, ingon ko dinhi, when we humble ourselves and serve, it should not be out of a sense of duty, but out of love. Ug mao kining example ni Kristo, ingon ni Kristo, I want you to follow this one. Himuon na ninyo kini. Ug mao usab kini sa ato nga kapanahonan mga kaigsunan. Kung ang atong pag-alagad diha sa Ginoo, ha? Ang atong pag-aalagad sa isikatawo ug ngadto sa uban nga mga tao, kung ingon nga mga Kristohanon, ug ingon nga magasunod kita sa kinabuhi, karakter or Christ-likeness mga kaigsunan, we need to humble ourselves before the Lord. And when we are going to serve other people, we must do it out of love, not out of our duty. So mao kini ang standard sa kalibutan eh. Ang standard sa kalibutan, gaalagad kita out of duty. Ang standard sa kalibutan, nga competition, patas-anay, palabuanay. Pero bago kini ni Kristo nga standard, ang standard di ay sa pag-alagad mga kaigsunan, humbleness. Awag pinaagi gyud sa tinud-anay nga gugma diha sa Ginoo. Og ingon sa verse 17, andin nindot kaayo. You know these things, ingon ni Kristo. If you know these things, ingon niya ni, happy are you. If you know, kung kay balo ka mo nini mga butanga. Kay ngano man, ingon ni Kristo, if I then your Lord and Master have washed your feet, He also ought to wash one another's feet. O ingon pag niya din sa verse 16, verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. O sa ibut, ingon ni Kristo, nga nakaingon siya sa verse 17, ha? Kay balo ka mo nini mga butanga? O sa ibut, ingon niya nga, ang master gina siya. Master gina siya. Ang servant po na siya. Dili pwedeng ang servant mong labo sa iya nga master. Diyan mo na explanation ni Kristo. O sa ibutin nyo niya din eh. Nga bisan ng mga master, pwede mo himo nini mga butanga. O sa paghimo nila ni ini, walay mawala sa ila. Ang lisod ini, kung kuwaw na ito ang minsay din eh, nga ang mga master, ha? Walay humbleness, wala na humility. Ang ilang himoon, kung unsay duty sa mga servants, mauna gito ilang himoon. Ingon nga master, dili sila mo himoon ini. Ha? Feet washing, pagpaubos, pagpakita sa gugma, dili pwede himoon ini. Pero ini Kristo, kung master ka mo, master gihapon ka mo. Kung servant ka mo, servant gihapon ka mo. Pero ang punto na ni Kristo din, kitang tanan din sa tubangan sa Ginoo. Ingon nga mga anak sa Ginoo, himoon nato ang humility. O himoon nato ang tanan nga mga butang sa paghigugma, pagpakita nato sa gugma o sa tinud-anay nato nga gugma diya sa Ginoo ngadto sa ubang nga tao. That's why ingon ni Kristo dinhi, ha? Kung nahibaluan nyo lang kini mga butanga. Ingon niya, if you do and follow the example I've set for you. Unsa ang example? Humility and love. Ingon ni Kristo, happy are ye. Malipayon kamo. Ang mga master magiging humble, basing sa standard sa Ginoo. Kay lisod kayo ang master magpaubos, kaya ang standard sa kalibutan mauna, patas-anay. Pero sa tubangan sa Ginoo, ingon niya kung nakasabot ka mo nini, nakaibalo ka mo nini, o ginahimo, imo ninyo kini, tanan. Whether you are a master, whether you are a leader, whether you are a teacher, kinsa ka man, whether you are a servant, or a slave, kung himo ninyo kinitanan, ingon ni Kristo, malipayon kamo. Pero napag yung isa ka translation na nabasa na ko mga kaigsunan sa usa ka Biblia, nga ang verse 17, ingon niya, kung naibaluan ninyo kini, o himo ninyo kini, ang gigamit niya nga phrase, God will bless you. No? Ang sa King James, happy are ye if you do them. Sa usa ka translation, God will bless you when you do this. Ang Ginoo magapanalangin. Ug mao kana atong gusto, dili ba? Nga panalanginan kita sa Ginoo, right?
Ug mao ko na akong gusto sab ang panalangin sa Ginoo. Dili lang sa mga material nga butang, kung dili panalangin sa akong kinatibukan, sa akong kinabuhi. Ang kalidad sa akong pagkakristohanon nga panalangin ka na sa Ginoo, adlaw-adlaw na akong kinabuhi, mga kaigsonan. Ha? Samtang niya kita sa ibabaw sa kalibutan, ang panalangin sa Ginoo ang ato nga maangkon. Pero ingon niya dinhi, God will bless you if you are going to do this. Kung himuon nato, sundo nato ang panag-ingnan, ang ehemplo nga gihimo sa Ginoo, ha? Panag-ingnan nga tungod sa dakong gugma ug walay katapusan nga gugma ngadto sa mga iya ug sa mga katawan. Let me close this one. Simple lang akong conclusion din mga kaigsunan. Kay ingon ko din sa world standard murag imposible kayo, confusing kayo. Mo ni si Peter naga-question gyud. Sa worldly standard dili kini pwede mahimo. Pero sa biblical standard, sa godly standard, nga gipakita ni Kristo, mao kini ang ako nga masulti sa conclusion. Beloved, whoever is great shall be the servant of all. Usbon ako, whoever is great shall be the servant of all. Gusto kita mahimong dako nga tao, ilhon kita sa Ginoo, mga kaigsunan, ang biblical standard must be the servant of all. Sugod kita dito sa pinakaubos nga parte sa atong kinabuhi. Kay kining tanan sa paghimo nato dinhi, dili man ni para sa glory sa tao, mga kaigsunan, ginahimo nato dinhi for the glory of God, para sa kayamayan sa Ginoo. Ug nakakita ang Ginoo niya na, mao kana nga giingon niya dinhi, if you will do this, God will bless you. Hinaot pa unta, nakitang tanan, mga kaigsunan, mapanalanginan sa Ginoo, makadawat sa panalangin gikan sa Ginoo. Ug mao kana ang atong pag-ampo mga handom. Sa padayon kita sa pagalagad sa Ginoo ning ibabaw sa kalibutan nga ang panalangin sa Ginoo ibubo niya sa atong mga kinabuhi. Salamat kaayo ang Ginoo magapanalangin, magaampo kita. Dalay ko na mga Dios sa man nga balaan. Salamat sa imong mga pulong karon nga kabuntagon. May mga butang Ginoo nga kung tanaw namo sa kalibutan, mao kini ang angayan among pagasundon. Apan salamat sa imong nga pulong nang gatudlo kanamo ilabi na sa kinabuhi ni Kristo mismo. Nga ang standard nga imong gi hatag nga ehemplo kanamo panag-ingnan Ginoo. Mao gayud ang godly standard. Tinuod Ginoo, gusto namo ang panalangin. Gusto namo nga ilhon kami. Gusto namo o Ginoo nga magahimo sa mga butang. Dalagko nga mga butang. Apan pasaylua kami. Nga kung ang paghimo namo niini Ginoo, tawhanon lang ang amo nga purpose. Tawhanon lang ang amo paglantaw. Ginoo, tudloy kami. Nga magasunod kami sa example nga gihimo nimo. Dili man namo masabtan siguro karon, lisod man namo kini Ginoo nga pagabuhaton. Apan sa tabang nimo sa grasya nimo Ginoo, ikaw nagsulti. Kung amo kini pagahimuon, malipayon kami. Kung amo kini pagahimuon, panalanginan mo kami. Ginoo, salamat sa imong nga pulong nga nagatudlo ka namo. Nga kung kami mahimo, nga gusto namo nga maila, gusto namo nga makahimaya gayud kanimo, Ginoo pagahimuon namo bisan ang mga gagmay nga mga butang, mga simple nga mga butang, mga ordinaryo nga mga butang. Sa among pag-alagad kanimo, pag-alagad sa matag usa kanamo, pag-alagad sa tanang mga katawhan. Salamat sa imong nga pulong karon nga kabuntagon. Thank you for the teaching, the preaching, the lesson about humility and true love. Dalaygon ikaw Ginoo, panalangin na imong nga pulong sa mong kasing-kasing sa ngalan ni Kristo.